kung may pre-shading, mangyayari, halimbawa, nung nakakaraan, nung ako'y nagpa-practice, nangyayari sa opisina kung saan nandun yung machine, ay yung balota. Kasi bago ipamahagi sa teachers, yung balota nandun sa isang opisina. And doon nagagawa ng paraan, kaya shaded na. Pero yung magmula sa magmula sa printing, impossible yon kasi tinetes eh. Number two, kung na-distribute na sa mga botante sa presinto, papalag at papalag di hamak ang mga botante. Papayag ka ba naman? Kandapila ka na ng kapag kahaba-haba, pawis na talaga naman tulo na ang lahat. Pagkatapos makikita-kita mo shaded, yung balota mo, it will cause serious issue doon sa presinto. Wala naman tayong nadinig na ganun, di ba? Alam nyo ang talagang issue, vote buying. Matagal ko nang sinasabi, ang nakakaapekto sa boto ay mismong pamimili ng boto. Hindi makina, pamimili ng boto. Talaga bang pumunta ang botante sa pagnanais na makaboto o pumunta dahil lang sa nabili ang kanyang boto? Kaya nga hindi namin titigilan yung mga may kaso ng vote buying na nakapending sa COMELEC. We have to teach a lesson or two. Chair, tapos ito pong NAMFREL, parang medyo worried sila kasi parang late nga po yung transmission ng election return sa kanila. Kasi di ba dapat from one source, send to all na agad, from COMELEC and different servers. Pero po sa kanila, parang nauna po talaga yung COMELEC. In 3 hours, nagkaroon po ng 3 hours delay pagdating sa kanila. So parang may filtering daw po. Ito po, sana rin ay maging transparent din yung mga nagsasabi na ganyan na nakatanggap ng transmission. Kasi katulad ng isang Citizens Arm, tinanong ko, may tao ba kayo doon sa Makati? Yes. Ang ginawa ko, tinawagan ko ngayon yung tao rin namin. At tapos sabi ko, naandyan ba yung tao nila na si ganito? Sir, ito sa harap ko. Nakikita ba niya na may natatanggap yung server ng media? Yes, sir. Parehas tayo na natatanggap ng server ng media. Lamang pa nga ang media server ng .something% at that time na tumawag ako. So alam nila na may natatanggap. Yes, Chairman, alam nila. Ito, kausapin nyo. Alam nila may natatanggap yung server nila, nakaparehas ng server namin. Kasi magkakatabi lang naman yung naandun, di ba? In fact, may tinatawag silang workstation eh. So nakikita nila may pumapasok. Ang tanong lang, mula sa server nila, yung pagbabato sa laptop nila. So halimbawa, isang istasyon ng TV, mula sa server, naibato ba doon sa kanila kaagad? O di yun ang sigurong tanungin natin kung bakit hindi nakapagbato kaagad yung primary server papunta doon. Yun talaga siguro ang pinaka-issue. Kasi sa amin kasi wala kaming dinadaanan eh. Di ba? Ang sa amin mula sa presinto, bato kagad, kaya expectedly dapat nga